Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christian. This is Ronald, Mr. Heckle. And Jive. Okay, welcome to another podcast. At Ronald, alam mo ba itong podcast natin? Hinihingi na ating mga kababayan na dapat daw nasa Spotify na rin siya at saka sa Apple Podcasts. Hindi ko kasi alam yan eh. Ako rin eh. Hindi, pero gagawin na natin. Ikaw na bahala dyan. Mag-i-invade na tayo sa podcast world. Hindi na lang sa YouTube. Alam mo naman, Neanderthal ako pagdating dyan eh. No? Ikaw nakakaalam yan eh. No? Pero dumadami na yung nakikinig sa atin. 17 na. Oo nga. Nadagdagan, pati di ba? si Morning Matters. No? Morning, Coffee Morning Thoughts. Coffee Morning Thoughts. Nanonood na rin, di ba? Nako, salamat. Alam mo, dati 15 lang. Ngayon, 17 na. ayun, dahan-dahan. Lumalaki yung tribo natin, di ba? Pero Ronald, alam mo na-realize ko, kakatapos na ng Holy Week, akala ko pa naman, baka naman siguro dahan-dahan magkakaroon ng mga balita. Hindi! With a Day bang! one! With a bang, di ba? Biglang naglabas ng statement si Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan na daw si Senate President Chis Escudero at saka si former Speaker Martin Romualdez. Tapos ito naman si Trump, hindi magpapatalo. Nagmumura. Unhinged. Binumura, di ba? Unhinged, no? Pati si Ala, binanggit. Oo nga. So pati yung mga kaalyado niya ay magagalit sa kanya, di ba? Tapos ito pa. Sumabog na naman today. Grabe yung inflation. Alam mo ba na tayo ang second highest spike sa inflation sa buong mundo? Ha? Sa buong mundo? Buong mundo. Tayo ang second highest ang spike. Malala yun. Ano yung first? Tapos dito, Nigeria yata. Second to Nigeria lang tayo. Yeah. Tapos tayo ay 50%, more than 50% more ang itinaas ng langis kumpara sa ating mga kapitbahay. Yeah. So, what's happening? No? Yeah, sige, umpisa na nga natin usapan natin. So, yung unang-una, nabanggit mo kasi Ombudsman Remulla. Yung sinabi niya kasi, alam mo para sa akin hindi definitive yun eh. Yes. Sabi niya, they are now more seriously looking into filing a case against Chis Escudero and Martin Romualdez. Pero ang gagawing kaso is parang it seems like it's about gross negligence. Ang dating sa akin yung plunder is based on gross negligence because they were in charge of the budget. Ang problema, Chris, dahil in-announce mo yan, people are expecting nothing less. Dahil na-delay na yan eh. Sabi mo, before Christmas, may kakasuhan at makukulong. No? So, ganun yung pinanggagalingan ng tao, makakasuhan at makukulong. Pag sinabi mong, kwan lang yan, at top on the list, no? Negligence, etc., ba't mo pa in-announce? Kaya mo, di ba? Well, that's Boying Remulla. Yun yung magiging problema niya. Ang problema, ang tingin ng gobyerno kay Boying, kahit independent yung ombudsman, bahagi ng gobyerno. So, hindi pwedeng makatakas dyan sa tama. Kung hindi madideliver, yung gobyerno, dahil binanata na nga yung gobyerno last December na nag-overpromise, na nag-under-deliver, no? So, ngayon, titingnan sila, seryoso na ba to? Sabi kasi ni Christian Monsod nung isang araw, this May, kakasuhan na. No? At depende kung ano kaso. Dahil gross negligence, so what is that? No? Well, para sa akin, yun kaya sinabi ko nga sa'yo na ako, hindi definitive. Hindi definitive kasi knowing Boying Remulla, being Boying Remulla since last year, the new Boying Remulla, all bark, no bite. So far. At doon ako nadidisappoint sa kanya. Kaya wala akong inaasahan dito. Tingin ko sinasabi lang nyo, pampagaan ng loob na naman. Para lang yung mga taong bayan ay mag-relax ng konti at sabihin, oo, may pinangako. Okay, then I feel good. Dopamine fix na tayo. Okay na tayong lahat. Tahimik na naman. I doubt that. No? Dahil nabuhay uli yung expectation ng tao dahil nang-announce ka. Well, yes, you can look at it that way. Di ba? Nabuhay uli. Nung una nga, yung iba ay, wala na yan. Ganon. Tapos di ba? Wala na yan. Tapos alam mo naman ng mga tao, pag tumatagal, nakakalimot na. Di ba? So, ito, nabuhay uli eh. So, pag hindi mo na-deliver yan sa May, imagine mo yung anger, yung outrage, yung disenchantment. Okay. At hindi lang ikaw ang tatamaan. Ang tatamaan yung gobyerno dahil hindi mo mahiwalay yung sarili mo sa gobyerno. Dati kang Justice Secretary. Yung kapatid mo ay Secretary ng DILG. Oo nga. No? So, yun yung hirap diyan. Tama ka doon. Kaya possibly, meron siyang calculation. Hindi ko lang alam kung anong ebidensyang hawak na.
Dahil kay Chis Escudero malinaw eh. Oo Lumabas yan sa Blue Ribbon Yes. Committee. At ginawa pang state witness. Yes. Yung nagtestigo, di ba? Ang problema doon kay Speaker Martin, for now ay walang ganong kaklarong testigo dahil hanggang ngayon wala pa si Gutesa. Tapos, yung si Saldico na nagdawit sa kanya, wala rito. At wala namang testimony na legal. Oo nga. So, posible na merong hawak si Boying na hindi natin alam. Oo nga. Pero so far, in terms of public presentation, ang medyo malinaw ay si Chis Escudero. Pero Oo. pero alam mo Ronald, para sa akin yung mga viewers ngayon, yung mga Pilipino ngayon ay may mga iba dyan, may conspiracy theories na. Sinasabi nila na kaya daw ayaw pabalikin si Zaldico dahil nga may matibay na ebidensya kay Martin Romualdez. Tapos si Orly Gutesa, pinatatahimik daw yan ng administrasyon dahil nga daw may matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pero para sa akin kasi, it sounds to me like conspiracy theories kasi nga, si Orly Gutesa tainted witness. Si Saint Zaldi, hindi naman santo. Hindi naman siya martir. Wala siya nakinita kahit Singat Santabo. Yun na nga, di ba? Tapos, yung mga pinalabas na 18 Marites kasama ni Orly Gutesa are also tainted witnesses at tainted yung testimony din nila. Lahat sila tainted Hindi, yun ang sinasabi ko. Inuulit ko, medyo malinaw yung mga testigo labang kay Chis. We still have to see yung mga testigo at yung ebidensya na compelling labang kay Speaker Martin. Hindi ko sinasabing wala Oo nga. Sinasabi ko lang, for now, ay ito yung nakita natin sa Blue Ribbon. No? Dahil, ang alam ko, pinapatawag sa Blue Ribbon si Speaker Martin, hindi naman dumalo, pero at the same time, ay wala namang naipakitang witness maliban dun sa hindi natuloy si Gutesa. Tama. Oo. At tingin ko talaga, yun, for Boying Remulla, sana talaga nanahimik na lang siya, no? Parang gusto niya maging malagay sa spotlight eh. Sa totoo lang, tingin ko lang parang nami-miss niya yung spotlight. Pero masisira siya sa spotlight na yan. Ayun no? na nga Precisely. Dahil masusunog nalagay siya sa spotlight. At madadama yung gobyerno. Yun na nga eh. Dahil kahit hindi ganun kalalaki na yung rally ngayon, sa survey, ang taas pa rin ng outrage laban sa corruption. At mataas pa rin ang outrage. Bakit puro mga dilis lang ang nahuhuli at nakakasuhan? Oo. Yeah, totoo yun. Sige. So, good luck. Sana talaga nakikinig si Boying Remulla at gawan niya ito ng paraan. At talagang itupad na niya yung kanyang pangako. Ito na, 2 buwan na naman tayo mag-aantay. Tulad nung last podcast natin, nag-antay tayo, wala din nangyari. Kulelat. Ngayon tignan natin kung kulelat din ba siya ulit. O ngayon, pag-usapan naman natin yung sunod na balita, yun na nga, yung unhinged. At hindi ko pinag-uusapan si Sara Duterte, yung isa pang unhinged. Given na yun eh. Given na yun. May katapat siya ngayon na unhinged, si Donald Trump. Alam mo, maraming mga nakita ko mga comments nung nag-post ako tungkol dito. Mga Pinoy na nagalit sa akin na ba't ko daw tinatawag na unhinged si Donald Trump. At sinasabi nila na meron daw master plan si Donald Trump. At malalim daw tong issue na to. Na wala naman daw akong alam tungkol sa usapan ng world geopolitics. Kaya bakit daw ako nagko-komento? At hindi ko daw talaga naintindihan at mas marunong pa daw ako kay Trump. Pero tingin mo ba? I mean, pag nakita mo ba yung ganyang post? I mean, ang lala nun eh. Oo nga. Maraming ang mga nagsabi, is this the US President? No? The lone superpower in the world. Nagbabanggit ng BASTARDS, nagbabanggit ng FUCKING. Blip. Tapos nag-i-invoke ng Allah, no, in an insulting manner. Diba? Ang dami ng kaalyadong mga Muslims sa Middle East, no? Tapos nananakot ng kwan. Hindi lang obliteration, decapitation. No? And bringing them back to the Stone Age. Ang tinamaan ngayon, today, yung mga malalaking oil fields ng mga Gulf States. Nangyari na nga. Tinira ng Iran. Dahil, hindi ako sang-ayon doon sa government ng Iran. Pinapatay yung mga kanila, protesters. Pinapakulong, diba, etc. Pero, hindi mo kinakailangan maging magaling sa geopolitics na maunawaan gaano ka-stupid itong gerang ito. Yun na nga eh. It wasn't yung mga advisors necessary mo, mismo yung mga intelligence officers mo, sinabi sa'yo, hindi threat ang Iran sa atin. Oo nga. No? Tapos nagbago-bago ang iyong objective. Yes. Kung bakit mo makipaggera, no?
nuclear enhancement program, tapos naging regime change. Tapos hindi na. Ngayon ay negotiations, no? Paano magne-negotiate sa'yo? Inubos mo yung mga leader. Tapos ang naiwan ngayon, yung anak ng pinatay mo na leader, di ba? At yung natira ng mga bata, mas hardline doon sa matatanda, na mas pragmatic. So, tapos gusto mong tumakas, gusto mong umalis, na hindi namang nagmumukhang natalo ka. At hindi ganun kasarado yung Hormuz Strait. Yeah. And to do that, this is the paradox. To do that, para magkaroon ng graceful exit, kailangan mong mag-declare ng full-scale war. Kailangan mo ng boots on the ground. Di ba? Sa Kard Island, sa Zagros Mountains, etc. So, parang nasa dami pido. At this point, actually... Dati agree ako sa iyo There is method in the madness. Pero ngayon, madness na lang nakikita wala nang method. Wala yung method. At saka hindi lang yun. Dadagdag ko din doon na yung problema kasi ni Trump ngayon, hindi niya alam paano mag-exit gracefully nga. Yun nga. Wala na siyang maisip na paraan, pero may mga nag-suggest ng 45-day ceasefire sa binigay na sa US at saka sa Iran. Problema ni Trump, yung Iran sabi, I don't want this 45-day ceasefire. Screw you. Umalis kayo. Oo. Sabi unequivocal. Walang conditions. So ngayon, sabi ni Trump, we're looking at it, pero naghahanap siya ng paraan talaga na to save face. Mahihirapan siya dahil sa kanyang gera, nasarahan yung Strait of Hormuz. Diba? Kahit matigil ang gera bukas, patuloy yung crisis. Dahil it will take time para maayos yung mga nawasak. Ikatlo ay hindi ka pwedeng umalis nang hindi mo binubuksan yung Strait of Hormuz. Para buksan yung Strait of Hormuz, kailangan mo maglagay ng boots on the ground. Yes. Para maglagay ng boots on the ground, you will be launching a full-scale war. Yes. Gusto mong umalis. Wala nga. Talagang good luck talaga kay Trump. At least, alam mo para sa akin, ang importante dito ay sana talaga hindi na nga ma-escalate. But the way it looks, ang takot ko talaga, baka mag-escalate talaga to. Ako, ang tingin ko, sana hindi mangyari. Oh. Pero, yun ang problema sa mga doomsayers. Pag nakakatotoo yung kanilang sinasabi, it's going to get worse before it gets better. Oh my God, Lord. Okay, magdasal na lang tayo. At hindi lang yun pala, babanggitin ko rin. Parang lumalabas ngayon, nagiging religious war na to Kasi kahit si Trump, pagpagin mo yung mga posts niya ngayon, may mga glory to God. Katawa ko ng Holy Week Kinumpara siya ng mga followers na kay Jesus Christ. Jesus Christ daw. Na nakasuhan din siya. Bear false witness against him, no? Muntik siyang makulong, no? Etc. Kinukumpara sa kay Jesus Christ. Pambihira talaga lahat ng mga... Parang si Kwan, yung isang tao ni Digong, si Greco Belgica. Oo nga. Kinukumpara si Digong kay Jesus. Pagkatapos murahin ni Digong si Jesus. Oo nga Diba? Talagang these psychopaths, no? These lunatics, no? Akala mo, sumagad na sila Aba, hinuhukay pa pala yung depths ng kanilang lunacy, di ba? Pero Ronald, kasi sa akin, ang nakakatakot dito, hindi na nga yung mga lunatics Yung mga naniniwala pa sa lunatics. Bakit ba merong pang naniniwala? Yun ang hindi ko talaga maintindihan. Well, it takes time dahil minsan ayaw mong tanggapin na nagkamali ka. Oo. Di ba? So, minsan hindi ganun kabilis. Pero nababawasan Oo nga, nababawasan nga naman. Kahit itong latest survey ng WR numero, na for me ay hindi katulad yan ng PALS, saka SWS, saka LILO, na talagang matagal na, at saka very credible na mga surveys, ay kahit sa kanila ay bumababa ng konti si Sara. Yes. Or at best, nagpa-plateau. Mm-hmm. No? Alam mo, nanggaling si Sara from a high of 90%. Ngayon siya ay 34%. Mm-hmm. So, ibig sabihin, malaki na rin yung ibinaba. Almost 2/3. Yes. Kaya, ayun lang, may natitira ka pa rin na almost 1/3. Yun. Alam mo, kinakailangan mong gisingin. Oy, gising! Uy, pero nakikita mo yung mga moves ni Sara Duterte ngayon, Uy, nagpapa-soft siya, di ba? Oo, pumupunta sa mga elementary schools. Soften siya. Tapos, mga nagbibigay ng payo na maging mabait. Love your neighbors. Oo, ano ba yan? So, di ba? Pero marami mabubudol siya Yun na nakakatakot sa ginagawa. I doubt it. Mabubudol niyan yung kanyang yung kumbinsido na. Yung kumbinsido na. 30%. Pero even part nun, matatawa na lang. Ito ba yung sinuportahan namin? Oo nga Parang gano'n. Yung, ibig sabihin, may limits din yung pambubudol no? Sa bagay. Sabi naman. Sana naman. You can fool the people.
You can fool all of the people some of the time. But You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all of the time. Yeah, Di ba? yeah. So, Sino sana may sabi talaga. niyan? Si Lincoln ba yan? Sino ba yan may sabi niya? Nga, hindi ko na maalala pero sana totoo nga yun kasi diba? sa totoo lang kung hindi, good luck sa buong Hindi, Pilipinas. pero merong mafu-fool all of the time. Pero lumiliit na. Lumiliit na rin sila. Okay. Diba? So ngayon, Ronald, nabanggit mo din yung inflation. We are the second, at least may... Yung inflation spike sa buong mundo, according to Bloomberg. Alam mo, nung umpisa nga sabi mo, number 2 tayo. Natuwa ko number 2 saan? Sa inflation, pambihira talaga sa inflation. Tapos tayo ang highest dito sa region. Pero Ronald, ano yan? Would you account that inflation problem to the local government or... Well, meron tayong mga laws katulad ng oil deregulation law. Tapos yung ating sistema ay free market. No? More market than free. No? Okay. Tapos, ayun nga, mas ang mahalaga dito, governance. Okay. Halimbawa, sabi ng DOE, tumaas ng ganyang kataas ang presyo ng langis dahil sa transfer cost. Bakit yung kuryente tumataas? Wala namang transfer cost yun. Okay. No? Bakit yung mga produkto ng prime commodities tumataas? Nabili mo yan sa lumang presyo. Tapos ibebenta mo sa kasalukuyang inflation rate. Oo nga. Walang transfer cost yun. So, anong ginagawa ng DTI? No? Sa bagay, ang kanilang at best, ang magagawa nila, SRP, Suggested Retail Price. Right. No? Ibig sabihin, pwedeng hindi ka pansinin. Pwede. Suggestion lang yun. Oo nga. Oo, di ba? So, ibig sabihin, may programa ka sa governance, no? Sa ating bansa. Is it yung problem ba sa batas natin o sa pamamalakad? Baka sa lahat. Sa lahat. Meron kang oil deregulation law. Oo nga. Na matagal nang kailangan ni-review. Meron kang EBAT law na hindi pa rin from the very start pinabanatan namin diyan as regressive. No? Dahil ang itatax mo diyan yung mga karaniwang tao. Hindi naman yung mga mayayaman Oo nga. No? So ako nga mas sang-ayon ako sa postponement ng EBAT than sa excise tax. No? Okay. Malaki yun. Una, dapat yung mga policy na yan, hindi naman standalone yan. Dapat may iba pang ginagawa kasabay niyan. Yes. Ikalawa ay, kung papipiliin, mas gusto ko yung EBAT. Dahil lahat tayo nagbabayad ng EBAT. Yes, malaki yun. No? Dito sa excise, yung mga may kotse. Diba? Yung mga namamasahe. Kaya sinasabi nila, hindi naman across the board yung impact ng excise tax. Sabi nila, makakabawas siya ng 10 pesos sa presyo ng gasolina. 170 na eh. So, ang diesel, ano? Oo, 170 na. So, mababawas 160. Parang wala na lang yun eh. Oo nga. Diba? Wala man lang 10% yun eh. Grabe. So, pero pag EBAT, lahat ng goods and services tatamaan. Pati kuryente. Pati yung hindi fuel-based. Yes, malaking savings yun. Pero ang problema din kasi inis ko talaga, siguro, inintindi ko lang yung Department of Finance sa atin na pag tinanggal ang EVAT kasi, ang takot nila, malaking mawawala sa kanilang revenue collection. Anong magandang kapalit? Kung hindi mo aayusin ang tax collection, ibig sabihin, itong crisis na ito can push government na mag-ayos. Yung dating pa bonjing-bonjing ka lang in terms of tax collection, ngayon talaga maghihigpit ka. Dahil ang dami naman tax evaders eh. Especially yung mga mayayaman. Ngayon naayusin mo ngayon yan. Diba? Ikalawa, meron namang pera ang gobyerno na hindi nagagamit eh. Diba? Meron kang calamity fund na 40 billion. Meron kang contingency fund na 13 billion. Meron kang disposable funds sa Department of Budget na 230 billion. Meron kang intelligence at saka confidential fund na mga 15 to 20 billion, no? Tapos meron kang mga trillions of pesos yung ating mga GOCC na kahit meron silang independent charter na hindi pwedeng labagin ng gobyerno, they can make suggestions dahil gobyerno nag-a-appoint sa board nila eh. Totoo. Suggest mo, cancel mo naman itong bigyan mo naman ng moratorium itong utang ng mga GSIS at SSS members. Ang dami niya, milyones yan. Oo nga. Bigyan mo naman ng package of support, ayuda para sa inyong members. No? Calamity fund, no? New loans, no? Bayaran na lang yan after ng crisis. Di ba? Yung ganon, on a staggered manner. So, PhilHealth, maraming pondo yan. No? Yung reserve sila, malaki yun. Land Bank at saka DBP. Development bank yan eh. Baka gusto nyo tumulong sa development.
No? Yung ganun ba, sinasabi ko lang, maraming paraan. Hindi pa dyan kasama yung unofficial. Tawagan ng gobyerno ang mga billionaires. Pwede ba kayo magpat? Bahagi ng kita nyo dahil may windfall kayo rito sa crisis. Oo, totoo. Alam mo, itong IBAT, may windfall yan eh. Tumaas yung IBAT dahil dito sa crisis. Oo nga. Itong mga oil companies, tumaas ang kita dahil sa crisis. Itong other billionaires, tumaas. Sabihin na natin, magbigay naman kayo kahit 1 billion. Wala naman sa kanila 1 billion eh. O 1 billion. Tapos later on, gawin nyo ng tax exemption. No? So, ibig sabihin, hindi naman kayo mawawalan eh. Ang ganda pa ng itsura mo. Kung magkagulo, hindi lang naman ako magugulo, pati kayo. Oo nga. Diba? So, ganun ba? Tawag lang, no? Kahit pagpalagay mo na may mga batas na hindi mo pa ma-abrogate, presidente ka. Ang dami mong pwedeng gawin. No? Pwede mong sabihin, gusto niyo bang pakawalan ko sa inyo BIR? Tingnan yung mga libro nyo. Kung totoo yung mga libro nyo o hindi. O gusto niyo bang ma-delay ang inyong mga produkto? Papasok sa customs? Gabi, Ronald, yan ang problema sa mga sinasabing mo. Yun ang mga behind the scenes na ako mismo, I don't know about that. Pero para sa akin, looking at it from above board lang. Para sa akin, ang problema kasi ngayon ng BIR at ng gobyerno natin ay dahil nga sa lalang corruption. Kaya ang daming ayaw magbayad ng tamang buwis. Correct. Hindi ko sila ma-blame kung ayaw nila magbayad ng tamang buwis. Kasi nga, pambihira, alam mo kung saan napupunta. Magbabayad ka ng buwis mo tapos corruption lang. Ang problema, binabawi nila sa indirect taxation. Yung regressive, yung IBAT. Yun. Diba doon nila... Okay. Saan ba nang gagaling ang mga revenues ng gobyerno? Hindi ba sa karaniwang tao? Pero sino ang mas mayaman? Di ba ilang tao? Oo nga. Yung ganun ba? Okay. Hindi naman natin sinasabi na baguhin yung capitalist system. At least hindi pa. Pero, i-regulate mo naman. I-regulate mo naman ng konti. Hindi naman sobrang unhinged na yung ating sistema. Anything goes. Pero at the same time sa akin, Ron, doon pa isa pang naisip ko lang na when it comes to the taxes kasi, yung problema na nga nasa BIR ngayon ay sinasabi na nga ng Department of Finance, wag na niyong gagawin yung mga LOA. Yung mga LOA na yan. Tapos ngayon, nakakatatlong beses kayo sa isang taon. Tapos ilang beses ka mapapadala ng sulat. Kahit nagko-comply ka naman, biglang hahanapan ka ng butas, yung ganong hassle. Ang nakakatakot dito, kung baka mapilitan ng Department of Finance maghanap nga, tapos ang gawin nila, itulak na naman itong mga LOA na to, tapos mangharas sa mga tao, pag hindi kayo magbayad. Pero ang problema nun, hindi naman talaga tataas ang collection. Tataas lang ang kita nung mga assessors. Ng mga humingi. Yun lang ang talagang tataas. Talagang dapat kasi makita yan sa pagtaas ng ating revenues. Dapat makita yan na tataasan nyo ang taxes ng mga mayayaman na, tapos hindi naman tumaas ang revenues, malinaw, may corruption. Diba? Kaya nga, hindi naman pwedeng ayusin itong crisis na hindi mo inaayos ang corruption. Kaya nga nakikita mo yung ginawa ni Boying Remulla. Dahil nawawala yung tiwala sa gobyerno. At pag nawawala ang tiwala sa gobyerno, lahat na nakakagulo. Dadamay. Diba? Kaya nga, ito ay pressure din galing sa tao na ayusin nyo naman to. Promisa kayo ng promisa na may makukulong, may mababawing ninakaw, tapos wala nangyayari. Diba? Tapos may crisis tayo ngayon. Tapos sasabihin nyo, walang pera ang gobyerno. Ang daming ninakaw. So, ganun ba? Tapos sasabihin ng mga Duterte, impeach nyo kami for hundreds of millions. Tapos kayo ninakaw nyo hundreds of billions. So something has to give. Yun lang naman sinasabi ko. No? Pero si Ronald, pag-usapan nga natin si Boying Remulla ulit. Kasi nga, binanggit din niya na na yung Congress ay humingi na nga nung saliin ni VP Sara. Dahil hindi niya hawak kasi yung saliin ng mga congressman Yun yung sasabihin ko nga na hinihingi niya ngayon sa mga kongresista o yung mga saliin niyo, bigay na rin niyo lahat. Mag-volunteer din kayo. Ayaw daw ibigay. Bakit kaya? Bakit nga? Tatanungin ko bakit kaya? Sa akin kasi... May naisip ko bang dahilan? Ba't tayo ibigay yung salin? Pero sa akin, yan ang hypocrisy. Yung Congress natin, sa mga kongresista, alam ko may mga nanonood sa inyo ng programa namin, umayos kayo. Kasi mawawalan ng integridad itong ginagawa nyong impeachment trial kung kayo mismo ayaw nyo magsabit ng mga salin nyo. Hihingi kayo ng salin sa vice-president, kasi ayaw nyo magbigay ng salin. Siguro next time, isa-isahin natin. Magbigay tayo, sa ibang episode natin, mag-list tayo ng 10
10 lang. Hindi, Kayo. 10 muna. Oh. Sino nagbigay, sino hindi. Bigay tayo next episode. 10 ulit. Di ba? Para lang may counting pressure. Pangalanan natin sila. Oo. Paano hindi naman illegal yan eh? Paano, di ba? Hindi naman, open eh. Na, ito, nagbigay. Chel Jokno, nagbigay. Laila palakpakan de Lima, natin. nagbigay. Di ba? Si Cajola ba, nagbigay? Hindi. Don Gonzales ba nagbigay? Hindi. Di ba? Kumpara mo lang, di ba? No? Hindi naman yan shaming eh. Oo nga. Kwan yan eh. No? Fact. Public. Yes, sinasabi lang naman natin Public document yan eh. Hindi ko naman pinagmamalaki yung panahon namin. Nung panahon namin parang hindi normal. big deal. Hindi big deal yan eh. Submit kami every March, April. In a few days, nakikita namin yung aming sinubmit sa dyaryo. Mm-hmm. Very public. Mm-hmm. No fuss about it. So, kaya nga ulit-ulit ko eh. Merong isang senador, nakaparehas ko lang ng salin. Nagulat ako. Tapos ngayon, siya yung pinakamababa ang salin sa lahat ng senador. Aba, alam ko nata kung sino to di ba? So, yung ganun ba? Pero ngayon kasi, wala. Kung hindi ka mag-volunteer, ilalabas namin. Nagbigay ka ba o hindi? Si paliwanag mo, bakit? Ayun na nga, alam mo sa ngayon na talagang hinahanap na nga ng mga kababayan natin is accountability. Nagtataka ako na may ganito pa palang nangyayari na ayaw magbigay ng salin. Kaya, kudos to kay Boying Remulla. Kung talagang gagawin niya yung sinabi niya na, iko-contempt o baka kakasuhan niya yung Secretary General kung hindi daw sumunod sa utos niya. Sabi niya, hindi to request. This is an order. Bigay na nyo lahat ng mga salin. Yan. So kasi pag binigay ng mga kongresista yung salin nila, at least wala na masasabi yung mga nagkukumukontra sa impeachment. Diba? Ngayon yung impeachment pag-usapan natin, Ronald. Kasi nga, itong si Madriaga, lalabas na daw. Meron daw dalang ebidensya sa pagtestigo niya ngayon. Dito, itong susunod na linggo na. Dapat protektahan nila dahil ang nabalitaan ko 2 months ago may mga death threats sa kanya sa loob ng kulungan. Oo nga. Diba? So i-secure naman nila dahil malaki ang at stake dyan eh. Oo nga eh. Hindi naman yung Christian Esguerra na dineath threat kahapon. No, ng isang legitimate na troll. Seryoso ka? Binanggit niya, tunay yung pangalan, tunay yung tao. Isang DDS na galit. Pero may kapasidad ba itong taong to na... Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero natakot tinake down na yung kanyang nung kinall out siya okay, good. Pero totoo hindi siya... Buti na kinall out. Hindi siya fake troll. Fake siya, pero ibig sabihin tunay na tao. Oo, pero buti kinall out siya ni Christian. Kung si Christian, death threat, paano pa itong mga mga testigo, di ba? Na nakakulong ngayon. Yun ang mas mahirap. Di ba? Mas mabilis silang... halang ang kaluluwa na nakasama niya ron diba? Isa lang doon ang kailangan nila eh. So, kaya secure nilang maayos. At saka hindi lang si Madriaga ang lalabas na ebidensya. Sino pa? Bubulong ko na lang. Baka pati yung bank accounts ni Sarah. Tingin mo talaga yung bank accounts? Baka. Mukhang desidido si Luistro nabuksan. Pero wala akong nabalitaan na may supina para doon. Baka masurpresa ka na lang. Nako, Ronald, kung sinabina na yung mga SEC SEC paper, sinabina na yung SALN, etc. So, parang setting the template para dun sa climax. Kasi nga, lagi ko nga sinasabi, Ba't kayo hihingi ng SALN? Oo nga. Kung wala kang pagkukumparahan na properties at saka bank accounts. Diba? Hindi kasi yung nung nakasama ko si Terry Redon, si Kong Terry, sabi ko nga sa kanya, yung tinitignan nila lang is the discrepancy between the past SALN to the last SALN. Sabi ko, tignan nyo, hindi yun. Tignan nyo yung SALN declaration versus yung laman ng bank account. Parang hindi ko alam bakit parang hindi nila naisip yun. Siguro ngayon naisip na nila. At yun na talagang tignan mo kasi nga, pag binuksan mo yung BPI account na yan, talagang yari itong si Sara Duterte. Pero parang kinaklaim ni Sara Duterte kasi na wala daw siyang kinalaman doon sa BPI account na nakalagay yung pangalan niya at ang pangalan ng ama niya. That's almost funny. Pero natawa ka pa rin. Oo, di ba? Diba? Pero sa akin, Ronald, alam mo... Pero bakit niya sinasabi na wala siyang kinalaman? Syempre, parang plausible deniability. Hindi, ibig sabihin, baka may lalabas? Inuunahan na ba? niya. Mabubuksan? Inuunahan na niya diba? ngayon. Pero at the same time, yan nga, yung
mga lawyers ni Sara Duterte, wala namang balak talaga magbigay ng kahit na anong sagot para ipatunayan na peke at walang substance at walang grounds itong impeachment. Hindi ko nga alam ano ba yung strategy nila eh. Well, may nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Yes, na hindi Sila daw nila Torion, alam. para patayin itong impeachment na wala daw kinalaman kila Sara. Ang problema, sila Sara lamang, kampo lang niya, ang pwedeng mag-file sa Supreme Court para patayin ang impeachment. Aggrieved party lang. No? Justiciable issue, di ba? Yun. No? Ikalawa, magsasampa sa Supreme Court para baguhin yung decision ng Supreme Court na pumatay sa impeachment ni Sara last year. Yes, yun na nga eh. para nakakatawa, di ba? Yung papatay mo, kaya nga napatay yung impeachment dahil sa decision na yan. Ngayong ini-implement yung decision, magsasampa ka uli para hindi i-reverse ng Supreme Court yung decision nila na tumulong patayin yung impeachment mo. Pero ang tanong ko sa'yo, Ronald, itong ginawa ng Supreme Court, tingin mo kaya ba nila ulit gawin yung kapal ng mukha ng paggagawa nila para sa akin? Alam ko walang limits yung impunity sa ating bansa. Nako. Alam ko walang limits ang kapal ng mukha. Pero I doubt kung gagawin nila yon ngayon. No? Ngayon. Talagang sobrang kasiraan na yan. Pag ginawa pa nila ulit. Kasi sira na nga eh. Pero Tsaka noon, nangyari yan, kakampi nila yung Senate President. Yun ang iba. At nung nangyari yan, posible may kakampi sila sa Malacanang. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. Ibubulong ko na lang sa'yo mamaya. Gusto mo ibulong ngayon? Wala naman nakikinig. Gusto mo ibulong? Wag, baka makasuhan tayo eh. Okay. Sige. Tapos yung yung isa pang tingin kong pwede mangyari in the coming weeks. So hindi sa pwede. It will happen pala in coming weeks ba o months yung sa ICC. Anong expectation natin? Well, ang maximum kasi ay 3 months. Pero naka-1 buwan na. May 2 pa. At malamang baka hindi naman yung maximum ang mangyari. So posible na this month at most next month lalabas na yung decision. Pero alam mo, kahit lumabas na yung decision, yung trial matagal eh. Dahil meron niyang appeal, counter-appeal, no? etc. At saka, usually, ang kaso sa ICC tumatagal ng 6 to 8 years. No? Grabe, no? Kaya, dahil masyadong rigorous yan eh. Yes. Yung, dahil ang yung 120 countries ang miyembro niyan eh. So, ingat na ingat sila. Lalo na ngayon, na kinasuhan din nila si Netanyahu at saka si Putin. Diba? Gusto nilang ipakita na credible yung kanilang proseso. Pero tingin mo ba kaya nilang huliin si Putin at si Netanyahu? Hindi. I doubt it. Yeah. Pero it's more a political statement. Yes, more than anything. Kakasuhan namin yung mga warlords lang sa Africa, yung warlords lang sa Pilipinas. Kaya namin kasuhan kahit mga superpower. Yun ang gusto nilang mensahe. Ibang usapin ngayon kung mahuhuli. The burden ngayon, dahil wala namang kasing implementing arm ang kwan. Yes. Ang ICC except Interpol na miyembro rin ng Israel at saka Russia. Yun. No? Kaya pwede sila maghugas kamay. Ginawa na namin yung aming role. Kinasuhan namin. Pero yun na nga naalala ko kasi kay Putin with regards to yung sa arrest warrant niya. Yung parang nagpunta siya sa isang African nation ata. Tapos pwede kasi nilang i-serve yun di ba? Theoretically. Pero ayaw nung African nation kasi they're trying to make a deal with Putin. And then Putin said pag merong threat na ganyan, hindi ako pupunta sa bansang yan and I will cut off. Actually, nangyari yan sa South Africa na yung presidente ng Sudan na wanted ng ICC for crimes against humanity, dumaan doon at hindi hinuli. At yung presidente na hindi nagpahuli ay natanggal. No? For combination of other issues. Okay. At ngayon, may kaso ng corruption. No? Pero tingin ko, with Netanyahu, ibang usapan yon. I think iba yun dahil hawak nila sa Lega US. Sa ngayon, habang siya ay presidente. Yes. Pero kung hindi na siya presidente, ang dami niyang corruption cases na harapin sa Israel mismo. I think. Actually, tingin ko rin. Kaya tingin ko nakatulong sa kanya itong gera. Tingin mo nakatulong? Oo. Nakatulong sa kanya itong Palestine, yung Gaza. Nakatulong sa kanya itong sa Iran. Dahil, paano ka makakasuhan sa gitna ng gera?
Sa ngayon. Oo, sa Oo, ngayon, sa ngayon. habang may gera. Oo. Kasi yung kay Trump naman, ang nakakatawa hindi naman nakakatawa siya, nalulungkot na nga ako sa mga nangyayari, pero natatawa ko sa nangyari sa kanya. Kasi pag tinignan mo, in the history daw ng US presidents, pag may gera, tumataas ang rating sila, approval rating. Kay Trump, gumuguho, pabagsak. Gumuguho. Talagang malala. Mismo First mga time. Republicans nagagalit sa kanya. Oo nga. Diba? Halimbawa, itong presyo ng fertilizer sa US, na doble ang presyo. Oo. At yung planting season ngayon ng mga farmers, tinatamaan ng husto. Yes. Yung base ng mga Republicans, farmers. Yun. Oo. Oo, tapos, Doon sila tinatamaan ngayon. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa midterm election this November. Ay. Kaya nga gusto ni Trump ng graceful exit Pagguho sila Oo. At pag hindi niya hawak ang Congress at Senate, impeach siya. Oo. Again. Pero sa akin ngayon ngayon pa lang, alam ko na kung ano mangyayari sa midterms Obvious naman wiped out ang Republicans. So, yung mga ibang Republican nga ayaw nang tumakbo. Oo nga, resign na. Oo, magre-resign na lang. Hindi na ako tatakbo ulit kasi alam na nila. Ayaw nila mapahiya. Oo, ganun kagrabe. And I think naman, yun ang maganda sa US institutions. Medyo mas matibay sila at kayang lumaban sa mga may pagka-dictator tendencies tulad ni Trump. Pero kailangan nila magayos because this is the worst for their political It is. institutions. No? It is. No? This is the biggest test. Yes. Oo. Talagang yung kanilang mga institution are unraveling. Yes, totoo yun. Oo. At saka nakakatakot dito, kung sa US na nakikita mo pwede mangyari yan, paano pa yung mga tulad natin, ang hina na nga ng mga institusyon natin? Well, sa bagay, talagang mahina naman, kaya nga sobrang lala ng mga problema natin Pero tingnan mo sa US, pinurge yung leadership ng military. ayun pa. Oo nga, mga top During generals. a war. During a war. Nga Dahil ayaw nilang pumasok sa troops on the ground. Ayaw nila ng invasion. Grabe, no? Di, tinanggal sila lahat. So, paano yun? Anong Tawag nga nila, a soft coup So, ano kayo mangyayari ngayon doon? Tingin ko Ngayon, talaga. ang kinuha ni Hegseth, yung mga loyalist niya. Pero hindi mga battle-tested. Katulad Yun. nito mga tinanggal niya. Yun ang problema. Which is gonna make it worse. Kasi kahit sumunod itong mga to, pag hindi ba battle-tested yan, pagdating doon, people will die. American soldiers will die. And that's not good. So they're sacrificing all of that dahil ego, pride, dahil hindi lang sila makaalis ng maayos dito sa gera. Naghahanap lang sila ng mga kakampi, imbis na maghanap ng marunong magbigay ng tamang advice sa kanila. Ewan ko talaga, si Trump makukulong yan. Tingnan mo, pagkatapos ng term niya. And Ronald, sabihin ko sa mga galit sa akin sa sinasabi ko, I actually didn't mind Trump winning over Kamala. Ako, mas Trump ako versus Kamala. Kahit na alam ko yung mga baho niya. Pero ngayon, sinasabi ko, my God, pati ako. Nagkamali ka. Malala to malala. Buong mundo Oo, buong mundo dinamay niya. Dinamay niya sa kanyang hindi ko alam kung katarantaduhan o katangahan Katangahan and by the way, I've never thought Trump was a smart person. Pakinggan mo lang yung lengguwahe niya, yung limited words niya. Alam mo, hindi siya matalino Hindi, tsaka he's a born liar. Ayun, talaga yun pa. sinungaling talaga. Well, kasi ngayon, maraming mga leaders ngayon sinungaling at nakakalusot at pinaniniwalaan at dinedepensahan pa ng kanilang mga loyal supporters. Yun ang nakakatakot na Pero pinagkaiba ng mundo imagine ngayon. sa panahon ng social media, hindi mo na mababawi sinabi mo Hindi, totoo. Diba? Totoo, hindi mo mababawi. Pero Ronald, kahit hindi mo mabawi kasi, merong mga, kahit na anong sabihin mo ngayon, kayang tignan ng tama o mali. Kayang ituwid ang baluktot ngayon. Di ba ilang beses, kung si Duterte nga, ilang beses nagsabi ng katangahan at mga katarantaduhan at kabastusan, dinedepensahan pa rin di ba? Yes. At saka you have sociopaths, psychopaths, lunatics, governing the most powerful countries in this world. Yes. Iba itong panahon natin ngayon, Yes, with the nuclear ngayon, weapon, Oo. yun na nakakatakot. At pinagmamalaki nila yung kanilang kagaguhan. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Nakita mo yung ngayon? Yung speech ni Trump, katabi yung rabbit? Ay, hindi ko nakita to. Panoorin mo. May katabi siyang rabbit? Oo, gaganong-ganong. Malaking ulo ng rabbit habang nagsasalita siya. Oh my God. Sa White House. Sa White
Alam mo yung pag naisip mo yun, akala mo sinehan. Oo. Mapapanood mo sa mga pelikula, Oo, totoo o kaya siya. sa mga comedy, Totoo siya. o kaya AI. Oo. Ito sinasabi mo, totoo to? Totoo. Oh my God, Oo. okay. Oo. So Ronald, itong episode Good natin luck sa na to. atin lahat. Oo nga, yun na lang, good luck sa atin lahat. Oo. Kasi hindi lang Pilipinas ang pinoproblema na natin ngayon, buong mundo. At ang difference, wala tayong masyadong magagawa sa buong mundo. Pero pag sa ganun, ano nga ba ang pwede nating gawin as Filipinos to protect ourselves? Meron ba? Well, yun ang problema sa atin, mga doomsayers tayo eh. At ang problema sa doomsayers, pag nagkatotoo sinasabi. Ayun na nga. Diba sinabi natin na meron tayong crisis, may emergency. No? After 2 weeks, sabi ng gobyerno, sige na nga, meron na ngang National State of Energy Emergency. Oh God, Lord. Oh. Ninuance pa, di ba? Oo nga, Ninuance nilagyan pa ng energy na word eh. Oo, di ba? So ngayon, ano tawag mo ngayon dito? No? Hindi ko na alam. Na 170 ang diesel. Oo, grabe. Tapos ang inflation ay almost double. Yeah. No? Tapos ang sabi mo ay, yes, makakakuha tayo ng supply. Ang nakukuha nating supply ngayon, yung mga tankers na nakaalis ng Middle East before the war. Paano, alam mo ba, ang mga tankers, mabagal yan eh. Yes. No? It takes several weeks bago umabot natin. Umaabot ngayon. At saka Tapos hindi sasabihin mo, we're getting enough supply. Well, I mean, iniintindi ko rin ng gobyerno natin that they don't want people to panic. Yes. Kaya they're trying to soften the blow. Yun lang, iniintindi ko rin. Yes, pero you also have to prepare your people. So, Kailangan sabihan mo na sila, hindi lang yung gobyerno ang magpa-4-day week. Hindi lang yung gobyerno mag-half day. Dapat yung mga tao, sabihan mo na rin, paano magtipid nang hindi naman kayo nagugutom? Paano kayo mag-conserve ng energy? Paano kayo bibili ng mga solar panels? Di ba? Para kahit mawala ng supply, meron kayo. Dapat ihahanda mo rin yung mga tao. Okay. Without saying na magpanik kayo. Hindi naman ganun yan eh. Hindi, Mas lalong magulo kasi yan pag sumabog yan sa mukha natin, tapos hindi handa yung mga tao. Alam mo, Ronald, para sa akin ganito. Okay, from the government side, ang tingin ko dapat ginagawa nila dalawa. Number one, messaging. Okay, so sa messaging, kailangan, sabihin nga nila, we have everything under control, wag magpanic, at meron tayong enough supply, don't worry. Yeah, messaging. Next, behind the scenes. Behind the scenes, siguraduhin nila na talagang mas marami yung darating kumpara sa sinasabi nila para lang hindi sila maipit. Kumbaga parang under-commit, over-deliver. Yes. Para sa ganun, naghahanda yung mga tao pero hindi nagpapanik tapos biglang darating naman yung mga kailangan na supplies. Pero sa mga kababayan naman natin, siguro nga maganda nga na yun na nga marami naman nakatira sa mga bahay, mag-solar panels. Kaya lang ang mahal ng solar panel. Baka pwede Ngayon, tumataas na. Yun, Tumataas na. tumataas. Kaya nga, bibili ka pag sumabog na yung shortage. Hindi ko wag ka magantay. Wala ka na mabibili. Sobrang mahal na. O kaya wala na supply. Oo, yun. Diba? Halimbawa ngayon, maraming bumibili ng electric vehicles. Oh, diba? Pero ang haba ng pila. Yun. Kailan Mag-aantay namin ka. bumili. Baka next year na Diba? bago makakuha. So, wala nang epekto sa immediate crisis. So, dapat sabihan mo yung tao, pwede nyo ayusin ito wag nyo munang gawin, no, etc. Siyempre, kailangan mo ng pwede bang isang kaban ng bigas na nakahanda? Diba? Dahil pag nawala ng supply ng gasolina, sino magdi-deliver niyan? Oo nga. Yung bigas, diba? Pwede ba mga dilata para kahit mawalan ka ng Gasul. panluto, pwede mong kainin, diba? Oo. Yung mga ganun ba na maliliit na bagay? O mag-electric range. Oo, bili ka na ng itlog, di ba? Yung mga ganun, grabe. O yung mga ganun na mga basic na, pwede bang meron kang isang LPG na extra? Dahil doble na ang presyo ng LPG. Di ba? Yung ganun lang, meron kang extra dahil hindi lang sa usapin ng presyo. Usapin ng supply. Pero Ronald, hindi naman pwede lahat tayo firewood. Hindi, pero grabe naman ang mga punong puputulin natin. Pero takot ko, Ronald, ngayon kasi nga tulad nung nangyari ng isang araw, may nahuli yung ating yung ating gobyerno na may isang bahay diyan, naglagay ng isang tanker ng gasolina sa bahay niya. Hindi naman kaya ng mga karaniwang tao. Ibig sabihin yung mga karaniwang tao, kaya lang siguro ng isang kaban, no, na sobra, isang LPG na pang-reserve, di ba? Pero wag sana gasolina kasi wala naman silang pambili nun eh. Yung gumagawa niyan, yung mga mayayaman na. Ayun. Diba? Natakot kasi yung mga kapitbahay niya na pag sumabog yan, dama yung buong subdivision. Tama. Kaya ni-report nila, which is tama din naman. So, hindi naman natin sinasabi yung ganun. No? Dahil kung may sobra, definitely merong kukulangin.
Yun eh. Diba? Ayun Yun naman ang law of supply and demand. Yun eh. Sige. Pero, huwag mo rin sabihin na huwag maghanda. Kailangan bigyan mo na ng guide. Ano bang ibig sabihin nitong crisis na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? So, diba? Patayin nyo yung aircon. No? Pwede bang kalahati na lang ang paggamit ng aircon? Diba? Dahil mahal na rin eh. Totoo. Pwede bang yung tubig, no? Ikuan nyo na, no? Apektuhan din yan, no? Pwedeng yung unti-unti mag-stock na kayo ng mga delata na kahit walang panluto ay pwede nyo kainin. Okay. Diba? Yung mga ganun ba? O gamot. Gamot. Maglagay na kayo. Maintenance drugs. Diba? Mga ganun eh. Ronald, parang apocalypse yung binabanggit mo eh. Konting paghahanda lang. Pero sa akin, Ronald, ang isa pang sana gawin ng gobyerno, instead of a 4-day work week, para sa akin hybrid. Pwede. Kasi ang ayoko naman mangyari dito is bababa yung productivity natin, bababa ang GDP. Correct. Kaya nga binabanatan yung gobyerno, 4-day a week na kayo, mag-half day pa kayo. Ayun, di ba? Kaya dapat instead of or on top of being a 4-day work week, dapat talaga magkaroon sila ng hybrid na, magtrabaho pa rin kayo. Hindi ibig sabihin, chillax tayo on a Friday. Magtrabaho pa rin kayo. Sabi nga ni Congressman Percy Sandanya kahapon, pwede bang 50% discount sa lahat ng LRT tsaka MRT? Paano dyan nasasakay ang mga tao Dahil wala nang pambayad ng gasolina. Oo nga. Halos kalahati ng mga jeepney ngayon, hindi na pumapasada. Oo nga eh. No? Mga nagsara na gas station sa Baguio, Cordillera, Davao, etc. Lalo na sa Davao na meron daw dumating na oil tanker. Ghost tanker tawag doon. 20 na ang nagsara ng mga kwan. At sabi nung Petronas, hindi totoo na nagpadala kami ng oil tanker sa Davao. na fake news sila eh. No? Sa panaginip lang nila yun. Ibig sabihin sila mismo kinakailangan maglabas ng statement. Oo nga. Dahil ganun kalala. Diba? Alam mo, Ronald, sa sobrang dami ng pinag-usapan natin ngayon, at least kahit papaano, hindi siguro tayo nagkulang sa mga impormasyon na binigay natin ngayong araw na to. Tapos, Ronald, para sa akin, sa ating mga viewers, gusto ko malaman anong mga ginagawa nyo ngayon para mag-prepare ng maayos dito sa impending doom na binabanggit ni Heckle ngayon. At kung agree ba kayo sa mga pinag-usapan natin, sulat niyo sa comment section sa ibaba. I'd love to hear what you guys have to say. At sa mga gustong makinig sa mga ganitong klaseng programa, please make sure to subscribe to my YouTube channel. And Ronald Llamas, thank you again sa pagpunta mo dito. Next week, gagawa kami ng first live audience. Interactive. Na podcast para magkaroon ng in-person na mga question answer portion with our audience. Okay? Okay, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan, Ronald, Mr. Heckle. Okay, this is Heckle and Jive. Salamat sa inyo lahat. Magkita tayo ulit sa aming susunod na video. Huwag magpanik pero maghanda. Yun.